Dahil pirito yung ulam natin ngayon, gagawa natin ng sabaw. Ayan po yung piritong matang baka. Lalagyan natin ng sabaw para meron tayong mahigop na sabaw. Kasi po pirito yung ating ulam. Yan po ay pwedeng gawing sinigang na matang baka. Yan po, ito po ay mabilisan pagluluto lang. Lalagay po natin ang ating mga ricado. Ito po muna, kamatis. Hindi po ito kusina itong aking ano. Ito lang po sa gilid ng aming workshop. Bawal po rito magluto pero kailangan po may sabon na konti yung ating prito. Kaya po patago po ito na pagluluto. Ayan, nilagay ko na po yung luya at saka yung kamatis. Pagkunan na rin natin yung sibuyas. Tayo lang po natin kumulo at ilalagay na natin yung isda. Lagyan po natin ang kaunting asin. Asin po to, hindi bechin, asin. Kailan po natin kumulo at pagkulo ay pwede na po natin lagay yung isda. Titikman. Papusa asin. Pagkakot natin ang konting asin. Ang 2 kutsarang asin po. Kung medyo malusaw-lusaw na yung ating o naano na yung ating mga sibuyas at saka kamatis at saka luya, ilalagay na po natin yung isda. Ito po ay mabilisan lang kasi po inahabol ko po yung oras kasi pag nagbukas ng tool shop hindi na po ito pwede rito kasi baka makita tayo ng ibang ano. Po. Hindi po yan magiging sinigang pag hindi po natin nilagyan ng pampaasin. Nilagyan po natin ng mamasita, pampaasin. Mamasita, baka naman. Nilagyan po natin ng konting pampaasin. Para magmukhang sinigang yung ating sinigang. Ayos, sina. Ito na yung asin. Nalagyan din natin ng konting pampalasa. Magic sarap. Ito naman po optional lang. Kung ayaw nyo po ng magic sarap okay lang din po. Lalagyan po natin ng konti lang para lang po magkalasa ang ating niluluto. Ayos. Sabaw na tayo. Ngayon po ilalagay na po natin ang ating isda.
Ito po ay pinirito na. Kaya nga po nilagyan ko ng sabaw kasi pirito yung ating ulam para po naman may mahigop tayo ng sabaw. Andito po tayo ngayon sa trabaho para magkaroon po ng sabaw yung ating pagkain. Yan, pagkalagay po natin ng isda ay hintayin lang po natin yan ng mga ilang minuto. Pwede na po yan. Mamaya po pwede na tayong kumain. Tatakban po muna natin ng konti. At mamaya naman po ilalagay natin yung gulay. Yan po, narisan ko na po ng takip. Yan po muna titikman kung ayos na yung lasa ng ating sinigang. Sinigang na matang baka. Ayos! Panalo! Simple lang po to, madali. Sabi ko nga po sa inyo, madalian lang to pagluluto na ito. Kasi ako lang naman mag-isa, kaya maliit lang din yung kaldero ko. Wala naman po akong ibang kasabay na kumain dito sa workshop. Kaya ganyan po yung aking lutuan, maliit lang. Tsaka 2 pirasong isda lang po ito. Ulam po ngayong umaga at saka yung matira po ulam po mamayang tanghali. Ganyan lang po kasimple yung buhay. Tikim pa. Final taste. Wow! Sarap! Panalo! Sinigang. Ngayon po ay lalagay na po natin ng ating gulay. Yan. Ito po ay lettuce. Wala po akong makitang kangkong eh. Yan, lettuce na lang po. Pwede rin yan po sa sinigang. Pwede na po to. Luto na po to. Hindi naman po pwedeng. Nakakain na po ng hilotong lettuce. Ito po eh ilalagay lang natin dito para ma-steam lang ng konti. Pero ito po eh pwede naman kainin ng hilaw. Luto na po ang ating sinigang. Ano po uli natin? Ayos, maasim. Yan po, luto na po yung ating sinigang na matang baka.